So what is up guys, this is Cats by Johnny at welcome back sa panibago na namang video tutorial tungkol sa paggugupit. Okay, ang gupit na gagawin natin ngayon is most likely short wolf cut or curtain mullet. Halos parehas lang naman yun. Pero yun, ang idea is yan, astig siya, maangas na gupit. Okay, so yan, nagsimula ako sa pagbabasa ng buhok. So binabasa ko siya 100% mula ends hanggang roots lahat ng buhok. So, kaya may towel sa balikat kasi ang problema palagi pag ginagawa natin yun ay umaagos yung tubig papunta sa leeg at sa kapa. So, para maiwasan yun, nilalagyan natin ng towel. Then, dito, nag-section na tayo. Basically, pinag-iwalay lang natin lahat ng malalaking panel. Okay? Pinag-iwalay natin yung top panel, back panel, at side panel. Then, nagsimula na tayo sa sides. So, dito, nag-diagonal sections lang tayo. Kasi gusto nating magkaroon ng magandang shape habang nagtatanggal tayo ng unnecessary na bigat sa sides. So, marami akong nakikita na nagko-comment na nahihirapan daw sila, ganyan. So, normal lang na mahirap to guys. Kaya konti nga lang ang gumagawa kasi mahirap talaga siya. So, it takes a lot of practice. Isipin mo ako nga, parang 3 taon ko siyang pinapractice bago ko talagang magamay yung paghawak ng gunting, paghawak ng suklay, pagkuha ng sections. Pero yun, kaya naman inabot ako ng ganun katagal kasi true trial and error siya and self-assessment lang talaga. Hindi ako natuto by the book Kumbaga, wala talaga akong course na nabili, wala akong mentor. So, inaral ko lang talaga siya sa sarili ko. Pero ito, since ito na nga kaya gumagawa ako ng mga video tutorial para ito sa mga nagsisimula pa lang maggupit. So, hindi ito talaga yung tutorial na malalaman mo ang lahat. Ang whys and hows. Syempre may bayad na yun. Pero at least, malalaman mo kung paano gawin yung gupit. So, yan. Nagsimula na tayo dito sa bandang likuran. Kinonect ko lang naman yung length ng sides papunta sa likod. Gamit pa rin syempre diagonal sectioning. So, yan, may iba't ibang purpose kapag gumagamit tayo ng vertical sections, ng horizontal sections. Basically, kapag vertical sections, nagtatanggal tayo ng makapal na layers. Kapag naman horizontal sectioning, gusto natin mag-keep ng bigat, parang ganun. And then, kapag diagonal sections, mas blended siya and yan ay gumagana para sa graduation, which is ginagamit natin most likely halos sa lahat ng gupit, lalo na sa mga ganitong gupit na kailangan ng flow, ng mas maayos na hawi. Okay? So yan, dito sa kabilang side, i-fast forward ko na to kasi alam nyo naman to nakita nyo na to sa kabilang side. So ganun lang palagi. Sa una, sa may tawag dito, right side, may kita nyo yung pinaka natural na facing nung galaw ko. Para at least yung mga beginner, malalaman nyo kung kailangan ba nagmamadali or relax lang ba ang galawan. So, ganun. Syempre, dito sa kabila, hindi nyo na kailangan makita yung ganun kasi, masyadong matagal, may inip tayong lahat. Ayoko namang masayang ang oras nyo. So, ganun lang. Kung anong ginawa ko sa kabila, ganun lang din dito sa kabila. Pero syempre, left side to, so medyo mahirap siya. At ibang tawag dito, mga positioning na naman ng kamay, ng tawag dito, suklay at ng gunting. Pero lahat naman yan ay magagamay nyo. Ito, kung mapapansin nyo, medyo malilinis na yung sections ko. Kasi, syempre, kumbaga, ilang libong oras ko na rin siyang ginagawa, inuulit-ulit. Pero, hindi ko sinasabi na wala nang ibang way para gawin ang gupit na to. Sobrang daming paraan para gumawa ng kahit anong gupit. Okay? Pero nasa sa inyo yan kung ano ang technique na sa tingin nyo ay gusto nyong gawin. Meron iba, clipper overcomb lang, kaya nilang gawin. Yun nga lang, hindi kasi siya applicable sa lahat ng klase ng buhok. So, ang tagal ko rin bago na tutunan sa sarili ko na bawat encounter, bawat texture ng buhok, bawat shape ng bungo ay iba't ibang trato din. Okay, iba't ibang technique. So, the more na may alam kang technique, the more na mas makakapag-adjust ka. Pero yun, syempre, hindi mo naman yun magagawa ng
hindi ka nag-e-explore. So, kailangan mo talagang mamulot ng kalakal sa internet. Okay? Lahat ng makikita mo ay tatry mo, testing mo talaga. Kung ano nakikita mo sa akin, testing mo. Nakikita mo sa ibang mga gumugupit na international na nagsishare din ng kaalaman nila sa precision cutting, testingin mo. Para malaman mo na agad kung ano ang gumagana sa hindi. Wag kayong matatakot magkamali kasi kahit galingan mo, normal na magkamali ka. Basta ang importante lang, wag kang makakasugat at mag-sorry ka pag joke lang. Pero yun, dito gumawa na ako ng vertical section para naman magtanggal ng unnecessary na bigat dito sa likuran natin. So, syempre, hindi pwedeng puro diagonal lang. Ang mangyayari kasi nun, magkakaroon siya ng bigat sa gitna. At yun yung tinatanggal natin ngayon by doing these vertical sections or layering kung tawagin. Ganda na, 'di ba? Dapat magawa mo 'yan ha. And then dito, yan, pinatuyo ko na siya. So dito gumamit lang ako ng suklay at ng blow dry. So bakit suklay? Bakit hindi vent brush or kung anumang brush? Gusto ko lang matulak yung tubig pababa. So suklay lang ang kailangan ko. Hindi ko pa naman kailangan ng volume. So dito, kinortihan ko na yung mga hairline niya para syempre malinis. Yan ang nagbibigay ng illusion na malinis yung gupit. So, the more na mas pantay ang mga linyahan, the more na mas malinis ang mga linyahan, the more na mas magkakaroon ng impression na malinis yung gupit natin. Which is dapat naman talaga malinis ang gupit natin. Pero kung beginner ka pa lang at nalilito ka kung ano ang dapat gawin, yun ang mga basic na una mong titingnan. Yung mga line ups, kailangan malinis yung pagkaahit natin, pantay yung shape. So, you know, kasi yan ang unang nakikita. So, yan, kung makikita nyo, talagang nagtitake time ako. Ito, real time na bilis ko to. Ganito lang ako kabagal mag-line up. Hindi ako nagmamadali, okay? Kahit noon pa guys, kahit nung nagsimula ako sa 150, 200, 250 na pagdating sa mid-end na gupitan, ganito na talaga ako gumalaw. Medyo bumibilis lang syempre kapag syempre ratratan ganyan. Pero most likely, halos lahat talaga ng gupit ko, ganito lang ang facing ko. Tinry ko magmabilis, hindi talaga eh. Kumbaga, bandang huli, kakamadali ko, mas tumatagal ako kasi hindi ako satisfied sa itsura ng minadali ko na proseso. So, babalikan ko na naman siya at doon ako lalong tumatagal. Kaya, I take my time talaga kapag gumugupit ako. Kasi, kahit naman ganito lang ang facing ko, as long as alam ko yung ginagawa ko, inaabot lang talaga 45 minutes, 35 minutes, mga ganun. So, syempre, kung isasama mo pa yung styling tsaka yung doon ka abutin ng 1 hour. Pero yan, dito, kung mapapansin nyo, ibang technique naman to, nag-blend naman ako dito ng layers. Kasi sobrang kapal nung, nung buhok niya eh. So, kailangan kong magbawas ng pagiging bulky. Syempre, nakakapag-build tayo ng bigat dito. So, kailangan natin yung i-soften up at pag-aanin siya visually. So, yan. Kaya ginagawa ko yan. Inaangat ko lang ng suklay and then pinopoint cutting ko siya sa ilalim. Napakaganda ng gunting ko na to eh. Sobrang pantay ng ano to? Anong brand to? Joel. Kaya malupiton tong brand na to. Hindi, joke lang. Ano siya? Basta Joel yung brand niya. So, mabibili niyo siya sa Shopee. Hindi ito sponsored nakita ko lang siya sa Shopee at nagamit ko. So, sobrang satisfied ako sa niya. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi, first time kong makagamit ng gamit na ikumpara ko talaga. Like, ganito pala yung pakiramdam kapag solid yung gamit mo. Parang andali gumupit, you know. Basta sobrang talim niya at ang lalalim ng sugat sa daliri ko. So, kung
nagpa-practice ka pa lang ganyan, hindi ko siya masasadya sa'yo kasi talagang punit-punit yung daliri mo dito. Pero yan, dito na tayo sa kabila. So fast forward na siya na sobrang bilis na dito, 'di ba? Para na ako si ano dito man. The Orbiters. Yan, korte-korte lang. So laging papantayin laging yung papantayin yung mga patilya. Ako, ang tagal ko rin bago naayos yan. May sakit ako sa mata eh. De, biro lang. Madalas sa patilya ako nagkakamali. Kahit tignan yung mga noon ko pang voice over video, talagang hindi pantay yung mga patilya na nagagawa ko. Pero yan, syempre na-workout naman natin yan. Diba? Ako nga nagkakamali na napapanood niya eh. So kayo, kung nagkakamali kayo, okay lang yan. Lagi nyong mababawi yan. Huwag kayong matatakot na magkamali talaga. Hayaan nyo yung mga hindi nga nagmamatter talaga yung sinasabi ng iba. Ang nagmamatter lang ay kung ano ang sinasabi mo sa sarili mo. Dahil yan ang bulong mo, yan ang subconscious mo. So kung anong sinasabi mo sa sarili mo, most likely, yun ang mangyayari sa'yo. Kung sinasabi mo sa sarili mo, nagagaling ka, na mas nilulupitan mo pa, na aayusin mo ang lahat, na peperpekin mo ang lahat ng ginagawa mo, yun din ang gagawin mo. Pero ang sinasabi mo na, wala, di ko kaya yan, hindi para sa akin yan, yun din ang gagawin mo kasi words becomes thoughts. Tama ba? And thoughts become your acts. So parang ganun siya. Hindi ko alam, parang basta ganun siya. Kung anong iniisip mo, kung anong sinasabi mo, yun ang may isip mo. At kung ano ang iniisip mo, yun ang magiging galaw mo. At kung ano ang ginagawa mo, yun ang magdidikta din ng future mo. So mahalaga palagi yung sinasabi natin sa sarili natin. Okay? So nandito na tayo sa taas. Dito ang desired length niya ay saktong hindi lang tumatama sa mata. So yung noo niya hindi naman ganun kaliit, pwede talaga natin siyang i-align sa kilay lang. Kaya dito nagbawas ako mula sa cheekbone habang basa pa with less tension kasi syempre magba-bounce back pa yan kapag natuyo na. At ginamitan ko siya ng feathered razor. Ngayon, matatanong nyo to, bakit pagka mga ganito feathered razor ang ginagamit ko, hindi gunting. Kapag gunting, kasi blunt ang pagkakaputol. So, pantay na pantay siya. Doon nagkakaroon minsan ng, tawag dito, yung mukha siyang bunot. Parang ganon, sobrang bigat. So, dito, mas natural. Mas soft lang yung laylayan niya. And then, ayan, pinuputol. Tinatanggal ko na yung excess na bigat dito. Usually, pag humahaba to, nauuna talagang humahaba yung banda sa sides, naiiwan yung sa bangs at nagkokos yun ng build-up, kaya sobrang kapal kapag hinawi niya papunta sa likuran yung buhok niya. So yan, dito pinapagaan natin siya. So itong feathered razor naman, nabibili ko to sa Shopee. Yung kulay pulang makikita nyo dun, don't mind the brands guys, ang importante tingnan nyo yung reviews. Ako ganun lang din naman ako pag bumibili online eh, hulaan ko lang kung ano, kasi wala naman ako matanungan eh. Mahihain ako guys, kaya hindi ako matanong masyado sa mga ibang content creators na nakikita ko. Basta kung anong makita kong kagaya doon sa internet at okay ang reviews niya, binibili ko na. Kahit ano, gunting. Minsan ang basehan ko nga is price point eh. Kapag mahal, ibig sabihin okay na yan. So yan, ganun lang din ginawa ko dito sa kabila. Syempre mas mabilis na facing lang para matapos na tayo dito. Nangangalay na ako magsalita. Mas nakakangalay ito ay sa pagbo-voice over ng mga short form guys. Pero ito, para naman to sa lahat ng para wala na kayong masabi na wala akong makitang gumagawa niyan sa YouTube, walang nagtuturo eh. O ito na. So wala ka ng rason para hindi siya magawa ng maayos. Okay, dapat nga may bayad to eh. Sobrang advance na ito. Feeling ko nga magagalit na sa akin yung mga nagbabayad para matutunan to eh. Pero tuturo ko siya sa'yo ng libre. At sulitin mo na hanggat libre kasi kapag may bayad na to, 'di ba? Syempre ito basic idea lang naman lahat ng nandito. Yung mga may bayad 'yun. Sa mga nagtatanong kung nagme-mentoring ako, nagme-mentoring ako at DM niyo na lang ako. Tapos ito dito sa taas, yan. Nagtanggal na tayo dito ng bigat while adding texture. Kaya pa-point cutting yung ginagawa ko rito. So yan, hatak lang pataas guys. And then, i-connect ko yung likod papunta sa harapan. So ganyan lang gagawin ko, papunta sa left side, papunta sa right side. Lahat yan vertical sections. Kasi
gusto kong makontrol yung shape at bigat sa taas eh. So, yan, vertical sections ang ginawa natin. Tapos dito styling na tayo. Usually hindi ko talaga pinapakita ang styling kasi sobrang tagal parang basta ito ang parang pinaka medyo ang hirap ituro kasi true experience talaga siya. Pero ito at least makita nyo kung paano ako nag-i-styling ng buhok. Hindi ko siya mapapaliwanag detail by detail kasi freestyle ito siya eh. Basta kung hindi, may mga main idea naman siya. Ito kagaya nito, tinutuyo ko muna yung roots. Kasi kapag hindi mo tinuyo yung roots, mas mahihirapan kang i-style siya or patuyuin siya. So yan, pinatuyo ko muna yung roots, slightly wet pa rin naman yung buhok, kakatapos niya lang shampoohan. Kaya wala na siyang balabal. So yan, bago ko siya tuluyang i-blow dry, fini-set up ko na kung paano ko gustong i-style yung buhok. Yan. So yan, ganyan lang ginagawa ko. Vent brush and then blow dryer. Kahit anong blow dryer, pero syempre mas maganda yung malakas yung hangin para mas madaling matulak yung tubig. Basically, ginagawa natin dito is pinapatuyo lang natin siya. Habang sumusunod tayo dun sa pinaka-natural na bagsak ng buhok niya. So ako guys, hindi rin ako ganun kaigi sa styling. Kung nahihirapan kayo sa styling, nahihirapan din ako sa styling. So, ang ginagawa ko na lang ay sinusunod ko yung pinaka-natural na hawi niya, and then kung saan ko kailangan mag-add ng volume, dun na lang ako nag-a-add ng volume. So madalas, kaya minsan mas pumapangit yung hairstyling nyo is pinipilit nyo kasi yung buhok na i-style sa way na hindi naman talaga pang ganunan. So yan, dito, kagaya dito. Ito ang medyo parang technical na parte, yung bangs, kasi nag-a-add ako dito ng volume, which is dapat matutunan nyo kasi kailangan to lalo na sa mga classic na hairstyle at sa mga ganitong hairstyle. So yan lang naman yan eh. Yan, yung positioning, yung kung saan nyo gustong maglagay ng volume, yan, dyan nyo gaganyanin yan. Pero doon sa parte na hindi nyo naman kailangan ng volume, hindi nyo na kailangan i-lift pataas. Madali lang ang styling guys, basta susundin nyo lang yung kaya ng buhok. Huwag nyo nang masyadong pakomplikaduhin ang mga bagay-bagay, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. Yan, so ganyan lang, tulak nyo lang yung tubig, tuyuin nyo muna, brush back nyo muna. Yan, and then ganun din sa taas. So, yan, tutulak nyo lang pababa yung tubig para matuyo yung buhok. Kailangan tuyong-tuyo para yung product nyo kumapit talaga. Then, dito na sa bangs na parte, sa curtain style, sa curtain na parte, doon na tayo maglalagay ng volume. Yan, ganyan. Kailangan matutunan nyo yan. Napakahirap yan sa una, guys, pero kailangan nyo mahirapan. Ako, sinasabi ko, nahihirapan ako dyan, diba? Pero, kailangan nyo talaga siyang matutunan. At kung ang kailangan para matutunan yun ay mahirapan ka, so be it. Kailangan mo siyang matutunan talaga. Yan, tapos pagka nakuha ko na yung gusto kong itsura niya, yung volume niya, madali na lang yan lagyan ng product. Pero ito, kailangan ipapaliwanag nyo rin siya sa client. Okay, yun ang isa sa mga nagpapabalik sa clients. Kapag tinuturuan nyo siya kung paano alaga ng buhok niya, paano mag-styling. Ayun, kung mapapansin nyo, nakikipag-usap ako sa kanya yan, pinapakita ko kung paano ko ini-style yung buhok, anong diskarte ginagawa ko, ano yung mahalagang gawin. Yan, so kailangan yan. Kasi, syempre, everything is better kapag may product. Yung gupit is as is na yun eh. So, kung maganda yung pagkakagupit mo kahit wala siyang product, maganda yan. Basta alam niya kung paano hawiin. Pero kung hindi mo sasabihin kung paano niya aalagaan yung buhok niya, paano niya dapat i-style, doon na magkakaproblema kapag pang daily use niya. So, yan. Tinuturo ko sa kanya kung paano ang paano. Yan. Pero dapat,
mas maayos talaga yung gupit nyo kasi ang product ay hindi substitute sa resulta ng ginawa nyo. Kailangan ang product ay nag-e-enhance lang, mas nagpapaganda lang. Okay, we're done. Ito na ang before and after. Maraming salamat sa panonood, guys. Sana nakatulong sa inyo tong video tutorial na to. Kung nagustuhan nyo tong video, i-like nyo to. Kung gusto nyo pang makita ng ganitong video, mag-subscribe kayo. At kung mayroon pa kayong gustong itanong or i-critic sa tutorial natin na to, mag-comment kayo. Basta lahat yan makakatulong sa pag-grow ng channel na to. This is Sketch by Johnny. Hanggang sa muli. Paalam.